Okay, so once again, may gabi na ito tanan. Padayon sa kita sa atong atong schedule sa pagtuon bahin sa ato ang doctrinal and biblical update. So, padayon ta sa ato ang topic on discussion na atong nahimo na for the past 2 weeks or several weeks in regard to ecclesiology or the church. Apan una ta mo padayon ato sa pamalandungan o kadiyo kining bahin sa panultihon, no? Nga nag-ingon, every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. So, nag-ingon nga ang kada adlaw sa kasinugdanan, muna na ang pinaka-importante, di kita kalimot o pasalamat na naapay sinugdanan. Kaya disurgan pa-ending ta. No? So, matagbuntag, a new beginning. So, pasalamat ta sa atong Diyos na magbubuhay. Okay? So, to proceed with our discussion, niya na ta sa part 3. Part 3 of our discussion on the church founded by Christ. Sa part 1, we have briefly discussed on the foundation, the origin of the church, as well as the purpose why the church of Christ was established. What is the purpose? Una ang part 1 natong discussion. Of course, this discussion is already uploaded in YouTube. You can download the video anytime free. Ang part 2 is about it's about the essential characteristics of the church. It is also called the 4 marks, upat ka marka sa simbahan. So, muna ang mga nahumanan natong diskusyon. But for tonight, we are going to dwell our discussion on the authority, the power of the church, and the attributes na kinaiya sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Okay? So let us be reminded and recall the past kung unsa ang simbahan, and let us embrace the reality. Nagingon, the people of God, the church, whom God was with, uban niya, since time immemorial, in the period of Egyptian slavery, in the wilderness of Sinai Peninsula, until the time of Christ, remains as His beloved possession. So, sabot pasabot na kami. Sabot pasabot na to. Ang katawhan sa Diyos na mga simbahan, no? Ang iuban-ubanan sa atong Ginoo, sukat pa sa kakaraan ng panahon, bisan pa sa panahon sa dito sila sa Ehipto. When they were there, being slaves for 430 years, no? Iubanan sila sa Diyos. Even in the wilderness of Sinai Peninsula, and until the time of Christ, nagpabilig ang mga Israelita nga panag-iya, propiedad sa Diyos. Wala mayon ang Ginoo nga isalikway na niya totally ang katawhan niya, no? In fact, nagpabilin siya nga iyang mga katawhan. Mao man na ang katumanan sa saad sa Dios sa iyang covenant with Abraham, no? Diba ang iyang saad nga mamahimo kamo nga mahimo siya nga amahan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. So nagpabilin gyud sila nga katawhan sa Dios. And if we try to read at the Holy Scriptures, panaglitan, diha sa Números, no? Kapitulo 20, versikulo 4, in the English version of Douay Rheims. Why have you brought hello? Kusog na. Why have you brought out the church of the Lord? Di ba niya?
church of the Lord. Kanus aning nasulat, asa nasulat sa daang tugon. No? Numbers 20 verse 4. The church of the Lord into the wilderness, that both we and our cattle should die. So naisgutan yun ang simbahan bisan pa sa daang tugon. O diri sa Nehemia 3:1 nag-ingon, and on that day they read in the book of Moses in the hearing of the people, and therein was found written that the Ammonites and the Moabites should not come into the church of God forever. So diya kita tawag na Iglesia sa Diyos. Gani ang Moabites, kining mga unfriendly nations that surrounded the Israelites in wilderness, no? Gibawalan yun nga mamahimong sakop, no? Ni anang gitawag og Church of God. Kung imo na siyang basahon sa karaang kasulatan sa Griego, mao ang Septuagint. No? Naa sa LXX Nehemia Números 24, tanaw nimo, kung basahon nimo, no? Evangelis Sami Dikaiosonin in Ecclesia Megali. Ecclesia Megali. No? So na word Ecclesia as far as this verse is concerned. Kung muadto po ka sa Hebrew ni anang equivalent verse, naghisgot po niya Besarte Tzedek ke vi kahal, kauhal. Ang kahal mo man na ang pulong Hebrew equivalent to the word church. So even in the Old Testament, the word church is already mentioned. That is the people of God. Na sa Hebrew dictionary, kauhal meaning assembly, katiguman. No? Na kaulugan sa Griego, ecclesia, na ako'y laos, oikos, oklos, and etc. No? So nindot po kayo nga magsugod-sugod na siguro tagto namin kailangan pinulungan. No? Okay, di ko kita kalikay aning di tam tuon kay mao man ang origin of the word that is subject to discussion. So, karon kini amta sa bag-ong panahon sa atong Ginoo, to belong to the new people of God, one must accept Christ, His church, which is His body, and be baptized in the name of the Triune God. So in other words, bisan pag mingon ka apil ka ni atong iglesia nga gisgutan sa daang tugon, kung pag-abot sa panahon sa atong Ginoo, dili nimo siya dawaton, labi na ang pagpasakop sa iyang simbahan under the leadership of Apostle Peter as his successor, and be baptized in the name of the Triune God, mawalay balor ang imong pagkasakop sa natuod ng iglesia. Iglesia sa wala pa sa Kristo. No? Mawalay balor, walay value. Now, to discuss further, tanaw nato ang hisgot sa bagong tugon bahin ni ining simbahan nga giangkon ni Kristo nga iyaha. No? San Matthew 16:18 sa Durim's revelation of the church. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, pag ingon sa atong Ginoo, I will build, dili na kay sigutanan pa sa umaabot. Immediately, matukod siya. Kaya ang namulong, Diyos man, di man tao. Kaya kung ang tao may magtukod kang balay, mamalit pa managkuhan. Kahimanan sa balay. Ang Ginoo, pag-ikon niya, let there be light. Then there is light. Di ba? Sa pagsugod, sa pagbuhat sa kalibutan. So, nahitabo. But you can notice sa uban na version sa New Testament, pananglitan sa English Majority Text Version, nga gi-pattern sa Biblia Griego dito sa Orthodox Greece. Nag-ingon, therefore take heed to yourselves and to the flock
of which the Holy Spirit placed you as overseers, to shepherd the church of the Lord and of God. Church of the Lord and of God, which He purchased with His own blood. Mo ni gingon sa atong Ginoo, akong iglesia, gipalit nako sa akong kaugalingong dugo. Iglesia sa Ginoo o sa Dios. Kumpleto na gyud noon. Ang simbahan walay problema anang iglesia sa Ginoo o sa Dios kay usa ra man ka persona ang gisgutan. Maliban na lang kung ang konteksto naghisgot og duha ka persona. But if you try to look intently sa verse, usa ra ka persona ang gisgutan nga Ginoo o Dios. So, dili kayo nagmatter ang textual variation niya. So, let us now discuss the church authority or powers and also the special attributes of the true Church of Christ. Gahum. Ang Diyos nagtukod din ng maong simbahan, gibinda niya sa mga butang nga dunay kalabutan sa pagdumala, no? Management. So diha sa pagdumala, di yun pwede nga ang nagdumala walay authority. No? Normal o standard yun na siya. So, according to the church, as far as authority, kini nga iglesia kung katawhan sa Diyos, ang system of management din ani is monarchical. Monarchs. When we say monarchs, it is administered by a king. Monarchs. No? Ang king mo na siya ang supreme authority. Mag-ingon in the name of the king of England, Amerika, walay king sa Amerika, Inglaterra, Germany, Europa. No? Mo na siya ang supreme authority. So, ang manner of administration sa simbahan is monarchical. That is why ang atong leader simbahan, hari po na siya. Gitawag po na siya hari. No? Unya, hierarchical. The systematic arrangement of power, divine and ecclesiastical, by reason of holy orders, apostolic succession, and its jurisdiction. Mayroon ganitang hierarchical, gikan sa Greek mapulo nga hieros. Hieros, meaning priest. Muna ito, hierarchical. So you cannot be part of the leadership and management if you are not a priest. Gusto mo mahimong part sa management, leadership simbahan, panikamot mo maordinahan. Muna siya ang realidad. Holy orders, no? So naay sakramento sa pagpandong sa mga pari. And then that authority is handed down to their successors. Apil na din ha ang ilang territorial, no? Management. So, tanawin mo, kung ingon ang authority and power, usa ka, klaro kaayo nga punto nga gisgutan niya sa Gospel of Matthew. Kana naa sa chapter 18 verse 17. Nag-ingon ang English version. And if he will not hear them, tell the church. And if he will not hear the church, let him be to thee as a heathen and a publican. Sa duwires, di kayo, klaro, no? Kinahanglan pa ka og dugay nga pamalandong para masabtan mo. But when you go to the Living Bible Translation, na paraphrase, gihubad siya sa atong bag-ong pinulungan. Nag-ingon, if he still refuses to listen, then take your case to the church. And if the church verdict favors you, but he won't accept it, then the church should excommunicate him. Klaro kayo, no? Kung naiunahan na kagamahanan ng simbahan, welcome. Everyone is welcome to become part of the church. Pero kinahanglan maminaw ka. Otherwise, dili maghinayang ang simbahan na tanggalon ka sa iyang listahan. Excommunicate. O kining power of excommunication, this is even exercised even the time of the earliest form of Christianity, part of Christianity, in the 4th century. Katong mga Arian heresies, Gnostic heresies, no? So, gigamit din sa simbahan ang iyang authority sa pagdumala, pagbadlong. Kung di ka maminaw, goodbye.
No? And their practice as far as succession is concerned, no? Nag-ingon diha sa buhat saysay, this they set before the apostles, and they, praying, imposed hands on them. So katong mga sumusunod nga mamahimong pangulo sa simbahan, gipandungan sa mga apostoles. No? So naa gi-practice sa pagpandong. Sa ato na gitawag na nato na og mga panahon sa ordinasyon, pagpandong sa usa ka obispo. So, pero na ko yung pandong-pandong, no? Ano sila mapandungi o kanang gikan sa mga apostoles? Gipay. Oh, sila-sila na pibot-bot ng pandong-pandong. No? And the same manner, diha sa sulat ni San Pablo to Tito, chapter 1, verse 5, ordain elders in every city. For this cause, I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and shouldest ordain priests in every city, as I also appointed thee. So si Tito, gisugo ni San Pablo nga mag-ordinar pod og mga pari diha sa siyudad sa Crete. Kan Crete isla man sa Mediterranean. Isla. O dito na-assign si Titos. Si disciple Titos. And then, i-instructionan siya ni San Pablo na in the same manner nga gi-appoint ka, ikaw mag-appoint po kag mga pare dito sa nagkalaylaing syudad. That is how they kanang give authority. No? So, padayon ka diya sa powers kagahom na ang pagtudlo. And we are very well aware sa giingon sa atong Ginoo diha sa San Mateo 28. No? Gingnan niya ang mga disipulo niya na paglakaw mo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, tudloi sila. Mao gid na ang permiro pinaka-importante nga function sa mga unang Kristiyano, sa mga apostoles, ang pagpanudlo. O ang ikaduha diha kagahom diha sa governance, pagdumala sa usa ka organisasyon nga continually everyday naga-expand, nagadako nga pamilya sa Dios. In governance, dunay gitawag na legislative power. That is a power of creating rules and regulations. Na sa atong simbahan gitawag na canon law. Natay libro ana nga updated sa simbahan gitawag na Codex Iuris Canonici. So na rin nakalatid ang mga rules to follow sa mga pari as pagdumala sa ilang parishes. Judicial power. Kung simbahan dunay gahom sa paghukom o as far as giving the appropriate interpretation of the passages of the Bible. So, kitang tanang libro, libre ka nga mubasa. But as to the interpretation, especially on critical passages of the Bible, ato ginang ikonsulta sa authoritative power of the church. Muna na atong simbahan, doon natin gitawag na Pontifical Biblical Commission. Kanang mga argumento nato bahin sa passages of the Bible nga di ka magkaparehag sabot, isang na sa mga theologians and biblical scholars dito sa Pontifical Biblical Commission. And the commission will come up with a recommendation that will be signed by the Pope. Recommendation that will be signed by the Pope. Pag mapirmahan na, tanang Katoliko, kinahanglan na musunod. So, di pwede nga ang desisyon magagikan lang sa bakba sa usa ka scholar. No? Theologian, imong libro, mo niyang opinion, niya ipagsabwag dahil na dito sa mga lain-lain community, kaya bawa na daw niya ang bag-o karon. Pero pag abot sa Biblical Commission, wala siya kahibalo nga na-junk na dahil itong iyang ipanudlo, mo na yung makapos o trouble dali sa sunod simbahan. No? Executive power to perform his duty. Pananglitan ka naman, angay na yung kayong excommunicate. Part na sa executive power of the church. O bitaw na nagri sa atos Diocese of Tagum is very unique diocese in the entire world. Sa atong pagkakaalam, no?
Walay laing naghimo diri og kanang excommunication sa mga earing members labi na sa mga leaders. Si Bishop Midil. Di na to nanlano kung sa itong ipang tanggal. Basta kay si Bishop Midil, nagtuman ni aning gitawag na executive power niya. So, ato siyang iampo ano na iyang mga gimbuhaton. Another power of the church is for sanctification, to sanctify through the sacraments. A person cannot see sanctification, which is a basic requirement for eternal life, kung di ka muduol sa sakramento. Kung sa ganitong gingon sa Bisaya, no? Walay makakita sa Dios kung dili pinaagi sa pagkamalaan. O kana nga kahimtang makabot lang na sa usa ka individual, pinaagi sa pagduol nimo, pagdawat nimo sa nagkalain-laing sakramento. No? Muna ang usahay. Ngayon mo tanas sa one time. Brad, umasa ba ng pulong sakramento sa Biblia? Aksyon kong pangalot, asa ng buta ni mangita ni pulong sakramento, no? Bitaw, nakita na ninyo? Have you read the word sacrament in the Bible? Ato yung nangisgutan pohon, ato nang digapon sa sunod na itong session. So, by sacraments, and then prayers, mga pag-ampo, mauni ang nakanindot sa simbahan Katoliko, bisan kaaway, bisan kontra, atong iampo. Ha? Oh. Kaya nagsunod man ka sa sugo ni Kristo, bisan paggalagot ta. No? Pero tungod kay we believe in Christ. Power, order, iya mga katungod, iya pagpanudlo. Muna nga, ginahimo na to. Ang pag-ampo, bisan pa dito sa mga taong di kaganahan. Commandments. So, ang pagsunod sa mga kasuguan, doon ay mga commandments on morality, doon ay mga commandments on related sa atong pagsimba. Practices, Catholic practices, labi na ng pag-apil sa mga celebrations sa simbahan. No? Pila ka celebration sa Tahulyo, pero kada adlaw na may celebration. Oh, kada adlaw man na. Part mo na siya sa commandments of the church. Kanang pagsimba sa adlaw sa Ginoo. Part na siya sa iyang commandments ngadto sa mga membro. Now, usa ka bishop na scholar nag-ingon, the 11 apostles, si Bishop Frederick Neck, kaya komentary. The 11 apostles could not themselves have taught all nations, nor were they to live till the end of the world. But their office was to continue after their death. Huh? In their successors, the bishops of the Catholic Church. Hence, the prophetical, priestly, and royal offices of Christ must continue in the church till the end of time. This ruling power given to the church is divine and not subject to any civil or earthly power. Within her own sphere, the church is supreme and independent. So, ang simbahan, dili pwede nga gawman sa gobyerno. No? Separate siya. No? Nga organisasyon. So, sa pagpadayon, ato ta sa attributes, mga kinaiyahan. Apil na diha ang gitawag na itong authority nga atong gisgutan kadaniya. The power to make laws, to judge, to punish. No? Natin na. Usapod sa kabahin sa gitawag o kinaiya sa simbahan, kini gitawag o the doctrine of infallibility. Nga sa Binisaya, pagkadili masayop. Kaya kung ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo can be subject to error on matters of doctrine and teaching of morality, what is the use of the church? So, may kapuslanin ang nasya ni Andi. May pag si Moses na niya gisugo. Moses, adto sa kalibutan, tukod itong simbahan. Anyway, kung magkamali, okay na magyapon. Maorganisya na ni Andi. Kaya hindi yun masablay. No? So, ang simbahan possess that character, kinaiya or attribute na mao ang pagka-infallible, pagkadili masayo. The church is preserved from all error. All error. When she teaches something regarding faith or
morals. This infallibility is exercised by the Pope and at ecumenical councils when all bishops in union with the Pope teach a universal belief. So kung ang simbahan mo pagula ang official teaching, pagtulunan, pinaagi sa Papa o kahauban ang mga obispo in union with him, kana nga pagtulunan is regarded as infallible. Nakita mga ordinaryo mga Katoliko manimbahay, wa makayati pakialam ani infallibility. O gaghan sa ato ang mga Katoliko, wa gani kasabot sa pagtulunan sa simbahan. Kaya naa sa atong una nga makasimba man. No? Pero bisan pag wa ka kasabot, obligado kang musunod. No? Di na siya a matter of choice. Na kiniray ako ang sundon, kiniray ganahan ako, kini galibog ko ani mga pagtulunan ni, kuan sa nato ni, i-garbage. Dili pwede. You are obliged to follow everything the church has declared to be dogmatic. Ano yan? Kining indefectibility. Ano ay kinayang simbahan nga walay depekto? Pareho ba na sa sakyanan, karong panahon na, ang lifespan sa sakyanan, bisag unsa ka bag-o, maabot mag 20 anyos, bro. 20 years na lifespan sa kotse. Wala hugbog na, no? Oh. Di na nakaabot 50 anyos. Pero ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, gitagaan niya kinaiya nga survive siya until the day of judgment. Bisa pag moingon ka nga, oy daghan man membro ng hawa. Ning gamay na lang nahimo ng minority. Mo survive yun na siya. Muna gingon matira ang matibay. So, pwede mo yung daghan taron, but in the next 100 years, ma-reduce na kayo. Daghan man ganahan, manginhas sa atong pispan. No? Diha, manginhas sa atong mga sakop. Di pa sila muadto ng lugar na way Kristiyano. Dili man gyud sa atong lugar na sila bumuhag membro. Isa sa gudsuhan pa ni pandemic. Oh, di gyud. So, indefectibility. So, infallibility, dili masayop, tungod kay nagtumong na sa saad sa atong Ginoo. Ang saad niya nada sa San Juan 14:26, San Matthew 28:20, o usab ang sulat ni San Pablo to Timothy chapter 1 at chapter 3 verse 15 nga ang simbahan mao nga ligi og sukaranan sa kamatuoran. In the same manner nga in indefectibility, church will and must continue until the end of time, and that is not liable to decay or failure. Dili mo palpak. So sure na instrumento sa kaluwasan. In other studies, infallibility means the church teaches infallibly when it defines through the Pope alone, or Pope alone as the teacher of all Christians, or through the Pope or the bishops in communion with him. No? A doctrine of faith, of morals, to be held by all the faithful. Ang Santo Papa dunay authority to create a doctrine. Bisag siya ra. Mao man ang doktrina nga gihimo kana ding ato ang doctrine of assumption of merit. O siya ra man naghimog decree ana. Pero pwede po ang konsilyo maghimog decree nga wala ang Santo Papa. Basta kanang mga nag-meeting diha nga obispo in union with the Pope's authority, dili itong mga outsider. Pag human sa desisyon sa konsilyo, pirmahan sa Santo Papa, bisag ang Santo Papa absent in person during the deliberation in the council. Pwede na. So na ang biblical passage sa John 14:16 na nag-ingon atong Ginoo, I will ask the Father and He shall give you another paraclete. Another paraclete. But pasabot nga si Kristo, Parakletos po. Ang iyang ipadala, Espiritu Santo, the another paraclete. Kung sa kanila binisaya na common nga ginagamit nato aning verse kang Kristo, ang kinsa ganit siya sa binisaya, aning paraclete? Manlalaban. Manlalaban. So, si Kristo manlalaban, ang Espiritu Santo manlalaban po. Sa San Juan 14:26, ang manlalaban, ang Espiritu Santo, na ipatingas limahan sa akong ngalan,
magatudlo kaninyo sa tanan nga butang. No? And bring all things to your mind. I-recall, i-rewind. That is the mission of the Holy Spirit. Whatsoever I shall have said to you. So ang Espiritu Santo, He is not coming and be with the church in the Pentecost Day para lang in the future would create a new doctrine na wala gihisgutan ni Kristo. Di siya pwedeng mag-create ng bagong pagtulunan. Kadto lang nalitot na ni Kristo maoray diya ang trabaho ni Pahinumdum. Okay. Sa unang Timoteo 3:15, nag-ingon diha na that if I am delayed, you should know the manner in which it is necessary to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth. No? Foundation of truth. Kunya diri sa Matthew 28:20 sa Living Bible nag-ingon, and then teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, that I am with you always, even to the end of the earth. I am with you, ingon si Kristo, always, even to the end of the world. So in other words, this church will survive until the end of the world. Matod pa ni Bishop Frederick Neck sa iyahang lead commentary, Infallibility of the Church, nag-ingon, our Lord knew well that the apostles did not fully understand what He taught them, and He knew moreover that owing to the weakness of human nature, much that He had taught them would, in the course of time, be forgotten without the aid of a higher and supernatural assistance. So therefore, He promised to send the Holy Spirit. Kaya ba di ay ang atong Ginoo nga mga apostoles sa panahon siyang pagpanudlo, wa man pud kasabot, naglibog. Oh. So kinahanglan nga naag yung magagiya sa simbahan aron ang tanan nga iyang gitudlo dili mapanas. And that is now the work of the Holy Spirit. Mo nang katuyuan. No? Mawa maganispasin ng 20 anyos nagtinuon. Kana pagtulor ka tuig ni lecture, right? No? The last discourse. And okay. Susumpay ni ay, He therefore promised to send the Holy Ghost, the Spirit of truth, to abide with the apostles, to teach them all things, and to bring to their remembrance all that He had said to them. The Spirit of truth was to abide with them forever. So walay panahon sa existence sa simbahan from the beginning until today nga makaingon ta ang Espiritu Santo wala na sa simbahan. Try to make Christ a liar and the Holy Spirit. Kana kung gusto ta mo ni atong isabuang. No? Another teaching, indefectibility of the church, means the church is as founded by Christ will last until the end of time. Okay. Doon ay mga apologists nga Katoliko dito sa Australia na naghimog libro. Kung ang ilang libro, compilations gikan sa pangutanang tubag sa ilang radio program. Ang ilang radio program nila dito, Radio Replies. Unya, ang nagatubag o nagaprograma ana ang duha ka pari nga si Father Leslie Rumble and Father Montemir Carty. No? Ang gitawag na o Rumble and Carty. Ang ilang libro nilang ikumpay gitawag o Radio Replies. Double na sa net. There are more than 6,800 questions na gitubag nila. Muna o magtuon mo o question answer, nindot kaya ng libro ha. Si Henry, dugay na sige kuan. Basa ani. Di ba, Hens? 6,000, imagine, 6,800 questions. Gitubag na nila tanan. O gihimo nilang libro mauni. Usahay, dili man kung nagakuha ko mga pangutanan ko ba. No? Nya, usa sa mga gisgutan nila kay indefectibility. Indefectibility of the church. No?
So, maura gyapon na sa atong gisgutan kaganiya ang content. Ako lang pakita sa inyo nga ang libro ba useful na sa atong pagtuon. Consolidated Analytical Index for Radio Replies, Volume 1 to 5. Volume 1 to 5 na. 6,800 questions by Father Rambo and Carpet. So, na-question diri kaning bahin sa gitawag og outside of the church, there is no salvation. Kaya usahay, kung imo ra nang basahon, litra por litra ang pagsabot, mugawas gyud ka diha sa tubag na basta di ka binunyagan sa Katoliko, wa gyud kay pag-asa. Impas. So ilahan di elaborate. Pero gagmay ang litra, diri na lang ta sa Catechism, kaya maor magyapon ang what. Ang libro ni Father Rambo and Carty, wala pa na'y Vaticano II. Pre-Vatican II na siya. No? Pero pag-abot sa Vaticano II, unya by 1992 na atay Catechism, gipasabot sa atong katekismo nga ang issue sa outside of the church no salvation, maura gihapon ang kahulugan nato karon. No, maura gihapon. Taon sa may nadiri. Sa CCC number 846, outside of the church, there is no salvation. How are we to understand this affirmation? Often repeated by the church fathers, reformulated positively. It means that all salvations come from Christ, the head, through the church, which is His body. So, maura gyapon gikan sa panahon sa mga church fathers hangtod karon gipasabot nga ang simbahan usa ka importante nga instrumento sa kaluwasan. Muna gitawag ang tanan nga mahiusa na everybody is invited to become part of that church. Kaya mao na siya ang instrument of salvation. Pero pangutana unsaon naman lang to wa gyud masakop. Mao na ang gisgutan diri sa tumoy, no? Hence they could not be saved who, knowing that the Catholic Church was founded and necessary by God through Christ, would refuse either to enter or to remain in it. Kana kang word, maura na ang barometer to determine if a person is saved or not, can be, may be saved or not. Kana bang maingon nga nasayod ka, natudluan ka, kay balo na kastanan, pero mo refuse to enter. Eh, siya may nunggan. Mo siya mga rason. Pamugas mo kuning amo, brad. Wala ka na. Di ta pwede na. Magdesisyon ka kung unsay future sa imong kalag paingnan. No? Refuse to enter in spite of the effort of giving you substantial information of the importance of the church. And yet, di ka gusto. Or, ni anak ka sa sulod. Mukisi-kisi yung kagawas kay na ay nindot nga offer dito. Yari tadihan. Nanging no? Refuse either to enter or to remain kay ning gawas. Cannot be saved. So na pangutana, maluwas ba ng tawhana o dili? Di man na siya Katoliko, di po Kristiyano, maluwas ba na siya? Posible. Kung sa iyahang pagka-ignorante, tinud-anay, wa siya may balo. Ayaw ingnaanan, wa kay balo, kay di man gustong mahibalo. Sige nakatanaw ng YouTube diha, siya rog, wa gyapon kakakita sa mga presentation sa simbahan, o nakakita ka pero didma lang. Di na ka maingon diha nga ignorante ka. No? You are already informed, pero di lang ka gusto nga musunod. Nidugang. This affirmation is not aimed at those who through no fault of their own do not know Christ and His church. So, kung naay mga tao nga dili Kristiyano, dili Katoliko, wala mabunyagi, maabtan sa adlaw sa paghukom. Pero dili nila sayok, nga wa sila masayod, kay wa man masangyawi. Wa man tamuadto dito sa ilang lugar o magtudlo. Pero kanang mga tawhana, nagpabilin sila mga maayong tao. O ginahimo nila, ginabuhat nila ang tanang maayo, subay sa diktar sa ilang konsensya.
they are part of the church. No? Those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God with sincere heart, and moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictate of their conscience. Those two may achieve eternal salvation. Maluwas kaya po to sila. Kaya ang ilang pagka-ignorante, dili nila totally at their fault. Mabito na ang simbahan. From the beginning and until the end of time, remains to be a missionary church. Bisan pagka ng mga tawhana, pwede man na maluwas kay ignorante, di po pwede nga, sagdi na lang na sila diha. Anyway, ignorante sila, maluwas magyapon na, mag-agot pag ito diha. Di na siya mao. Ang Catechism nagpadayon sa pag-ingat. Although in ways known to Him, God can lead those who through no fault of their own are ignorant of the gospel to that faith without which it is impossible to please Him. The church still has the obligation and also the sacred right to evangelize all men. Wala itong obligasyon sa pagsangyaw. Nagpabilin siya na in effect. Bisan pagka ng mga tao nga wala masangyawan, pwede rin maluwas. Di ta pwede mingon, di ta mo adto dito. No? So, muna ang kahulugan sa outside of the church, no salvation. Na sa Latin, itawag extra ecclesia nulla salus. No? O kini nga interpretation sa Catechism, mauragya po ni kanina ito. Ang danger lang ani kung mugamit ka ani nga sentence unya wa ka nagbasa katekismo. Diha ta magka mali-mali. So, mo ang discussion on part 3 of the church discussion. Ang bahin sa power, authority, and attributes. No? So, if we still have time, atay gamay nga sumpay. Kining bahin sa hisgot gamay nga exegesis, no? On textual criticism. If you are reading the Bible, you can notice some differences or variation on matters of translation. Mamuna kung mabasa ni muna siya, unya makamatikod ka nga naay diferensya, makapangutana ka, sayop ba ni or gusto. No? Example, in the United Bible Society PBS-based vernacular translation, the verse written in Galatia 1:20 is considered not part of the inspired Word of God. No? Doon ay bersikulo sa New Testament, bagong tugon, mamatod pa sa mga scholars, dili kabahin sa bagong tugon. That is why kung mubasa ka Galatia 1:20, nasulat siya pero bracket. In other words, scholars contend that that portion is not part of the Word of God. So kaysa may mag-determine sa Biblia ron kung kana kulong sa Ginoo, ang Diyos, simbahan o ang scholar? Scholar na rin magbuot karon. Pero na sila yung mga dahilan nga, no? Okay. Galatia 1:20. Tao na to, ha? Sa duwi reads, now the things which I write to you, behold, before God, I lie not. Ang tanan nga akong gisuwat kaninyo at ubangan sa Dios, tinuod, wa jud ko nagbakak. Una ingon sa Pablo, Galatia 1:20. Pero kung muadto ka sa translation sa UBS, PBS, and the same verse, naa siya pero naka bracket. So in other words, wala na siya value. Pero importante ba ang statement ni San Pablo ana nga verse o dili? Importante gid, that is ascertaining nga wala siya gisulat nga binuang. Pero ngano rakitan man. So naa siguro sila tuyo ana ngano i-declare nila na kanang questionable part of the Galatians. No? Karana to ang mga ilado kay nga translations. Unsa po nila ha?
Ang New American Standard Bible, mamatod pa sa internet, 100% perfect English translation from the Greek. 100% English translation from the Greek. Pero bracket. Okay. RSV, Revised Standard Version, pero bracket. So kana akong ipangisgutan, iyan na sa mga Protestants. Ari ta sa Katoliko. Na-influensyahan ba ang mga Katoliko sa translation sa Protestante? Tanaw na to. Revised Standard Version, Catholic Edition. Na-bracket wala? Na ano? Ilado kayo ang translation po, the Living Bible. Pero bracket. International Standard Version, sikat na translation po din, bracket. New American Bible, Catholic translation, 1970s. Ang verse 20, bracket wala? Nabre, kanang nabre, New American Bible Revised Edition. Wala na, influensya na sila sa... So, what does the ancient manuscript reveal in this particular verse? So, kung tanaw na ito, katong mga translation, kung nihaong ba na sa karaan ng mga kasulatan, katong gitawag na ito ancient manuscript na Grigo. Tanaw na ito ilang translation kung kinsay ning haom. Ano ito ha? Adto ta sa Codex Sinaiticus, Galacia 1:20. Sa Codex Sinaiticus, ang Galacia 1:20, wala? May bracket ba o wala? Wala. Meaning to say, authentic, reliable. Ang Sinaiticus is a codex that was dated by the scholars age 350 to 400 AD. Usak sa pinakakaraan nga uncial manuscript. And that verse exists. No? Ang bago karon nga Grigo nga gimugna sa United Bible Societies 28th edition. Ang Galacia 1:20 ba o wala? May bracket ba o wala? Wala. Kung ano gibraketan na nila pag-abot sa English translation? So this is now a question of kanito nato of consistency. Kung sa Grigo nimo wala, butang naman nimo bracket pag-abot sa imong English translation. Kaya nga naman, dunay consumer sa English translation nga dili gusto nila nga wala na siya. That is why sa production gibutangan nila bracket kay mo ay gusto sa ilang consumer. So sa translation, doon na po di ay influence ang mga consumer. Ay, kanang bersikulo, gusto na mo, bracket na, kaya di mo ito, sige, di-produce po ng distributor. Sige, ilang inyong orderon? 2 million copies. Sus, kwarta. Tagin ba? Na usa sa mga nahitabo sa Bible translation, nga bisag naa sa Grigo, inigprinta dito sa English, wala, kay mauna ang request sa mga buyer. Dili ka kumpiyansa sa mga dili ko mo kay Biblia. Ito, kamporo na kuan diya. Naapoy, sinampang kong diya. Pero dili dito tali erase. Dili, yun. Gi-bracket lang. But if you are a scholar, kabalo ka sa value sa text nga na bracket. Nonsense. Nonsense na. Gibutang lang na diya kay consumption na sa reader. Ako, kung gusto na kong naanak, pa ko'y makita. Pero kay di man ko scholar, o kay balo nga na i-bracket ko si value ang bracket, naman dahil na. So sa ilahang Greek, na ilahang standard sa UBS, walay bracket, it exists. So tinuod yun siya na dapat. Pero dito na sa translation, yabag-yabag. So what about later manuscripts? Katong uncials mo itong isgutan kaganiha, itong mga capitalized. Arita sa katong mga minuscules, katong mga Grigo nga nasulat na after 1000 AD. Later na, mga bag-una. So, kung adto ka sa
kaning ITES, kuha siya kanang Tyndale House Publishing. Sa Tyndale House Publishing sa Britanya, ang ilang Grigo dito bahin sa verse sa Galatia 1:20 naa pero naka-bracket. Naka-bracket. Kining F35 sa mga scholars mauni ang code sa Grigo nga nagmula dito sa Eastern Orthodox. Ang bracket duha ka. Oh. 19 o Duha gyud nila ano, 19 ug 20 gyud. Pero kung adto lagi ta sa ancient uncial manuscripts, existing siya. So naay storyline nganong naingon ana. Pero di na ta mosalom sa problema sa scholars. Basta sa ato enough na ta nga kung ibase sa karaan na siya, ibase sa atong official English translation nga DRC na diha na ta. Diha na ta. No? ESV. Mo na akong giingon nga translation na sa ESV, sa UBS. Naalagay pero naka bracket siya. Ngano kaha na gusto nilang malaglag ng bersikulo ha? Ang imong analyson, sa Pablo nag-ingon, I am writing to you before God. I do not lie. Wa ko na maka. That is why, kining ang verse, usan na siya ka bersikulo nga nagsuporta na ang Biblia pulong sa Dios o walay error in the Bible. Kay walay author nga nag-inject og personal niya nga mensahe. O usa sa nag-attest diha mao si San Pablo. Karon kay ang mga modern biblical scholarship studies di naman motuo nga ang Biblia way sayop. Ang ilang pagtuo pulong na sa Dios pero naay daghang error diha. Naa di possibility of error. That is why dili sila agree ani. Dili na siya totoo nga wala na makak. Kay si San Pablo tao ra gud na, ang tao magkamali man gyud. So mo ni gusto na drive nga malaglag ni nga verse. No. So tanaw na to og imo na siya i-match diri sa Roma 6:19. Ingon San Pablo, I am speaking in human terms. Human tawanon. Because of your natural limitation. So kung tao ka, naagi kay natural na limitation di ay, pwede kang magkamali. So between the verse, the two, dili sila mogamit sa Roma 6:19. This is more realistic than Galatia 1:20. That is why, laglag siya, kaya siya kaayo kasaligan. Muna ang mga ginagmay na dula sa translation. Dili kay basta Biblia, larga diretso ka. Para nautaw sa diyadaan. No? Ano? Sa following nga discussions nato, ato gihapon sagulan o ginagmay nga criticism. Bantayanan na kay mabot ang panahon nga kini mismo nga bersikulo blanco na gid siya. Wao na gid siya. No? So people may wonder why ngano nga wala na siya. Ya kamo kay naata sa front line sa pagsangyaw. More probably na ay mga tao mangutanan sa inyo ha. Aware ta ngano ni na. So dapat daghan nga ingon ani gihapon nga cases in the future. Una nga ang tabayanan nato. Okay. Kuman ra gid atong short discussion. Thank you very much.